tutulong sa'yo para makauwi ka. Kilala mo ba ito? Isang pangyayari na naman na naganap na hindi namin inaasahan. Nagtiwala po kami kagabi sa kausap namin. Akala namin siya talaga yung totoong anak ni Nanay Nonay. Ang hindi ko lamang maintindihan ay bakit mayroong mga tao na hindi kayang lumaban sa buhay ng patas. Tinatawagan na namin kagabi, hindi na siya sumasagot. Tapos ayan, ang dami ko ng message sa kanya dito. Sabi ko, scammer ata kayo. Nagtiwala kami sa inyo, pero God bless na lang, Diyos na lang bahala sa inyo. Nang dahil sa kagustuhan namin na matulungan si Nanay Nonay, ay naloko pa kami. Yan, biskwit. O, ito yung gatas nung sa sopas. Kaya ngayong araw ay samahan niyo po kami upang malaman niyo kung ano nangyaring hindi maganda sa amin. Late upload. Ito yung mga oras na sinikap namin makabalik ng Bicol upang mabisita ang ating mga tinutulungan. Ito rin ang huling vlog namin sa Bicol bago kami pumunta sa Norte. Magandang hapon po sa lahat ng manonood po natin. Kararating lang po namin gabi ni Rans dito. Nasa Quezon po kasi kami lahat nila commander. At mayroon kasi kami importanteng lakad. Pero napilitan kami na umuwi dito sa Bicol ni Rans. Kasi nga po may mga kailangan tayong asikasuhin dito sa mga beneficiary po natin. At ngayon nandito kami kina Nanay Nonay para po kamustahin natin si Nanay Nonay kasi may nangyari pong hindi maganda kagabi. Nalungkot kami sa nangyari. Pero yun, sa ngayon, kailangan muna kamustahin natin si Nanay Nonay sa sitwasyon niya dito o kalagayan niya dito po sa kanyang tinitiran. Tara po, samahan niyo po kami ni Rans. Dito po kami nagdaan ni Rans para hindi na tayo maglakad ng napakalayo. Medyo madulas lang itong dadaanan namin ngayon. Kasi nga ano to, putik na ano yun, parang putik na may mga graba-graba siya. Buti na lang may isa pa ditong daanan. Yun nga lang, medyo madulas lang talaga ito kasi medyo tarik siya. Uy. Oh, puro uling ang kamay mo. Kamusta ka na? Upo tayo dito para malamig-lamig tayo. Saan ba tayo, Nanay, pwede magupo? Yung mapresko-presko. Kamusta ka na po, Nay? Mabuti naman sa araw-araw. Ha? Mabuti naman. Mabuti naman. Oo. Nagtanghalian ka na, nagumagahan. Nagumagahan ka na? Hindi pa. Oh, bakit? Anong oras na? Alas 8 na, ba't di ka pa nakain? Nagkape lang ako. Nanghingi ako ng isang tasang kape kila ate. Bakit wala ka ng kape? Ubus na? Oo. Ate, meron na. may dala akong grocery sa'yo nung nakaraan. Ubus mo na yung kape mo? Ubus na yon? Yung mga grocery mo, kamusta? Ubus na? Wala na. Oh, wala na. Okay, hindi naman ikaw nawalan ngayon. Ha? Hindi naman. Hindi naman. Kamusta ang pagtulog mo dito? Mabuti na rin, pero... Ngayon ba okay na? Oo. Yung pong dalang ilaw namin sa iyo, kumusta? Nagagamit mo? Oo. Ginagamit ko yun. So, pag magdamagan. Yan ang pinapadamagan mo? Okay, mabuti. O, kamusta? Naglalabas ka naman dito sa bahay mo nitong mga nakaraang araw? Kahapon lang. Saan ka nagpunta kahapon? Punta ko dyan sa Sa sentro? Oo, saglit lang. And then, dumaan lang ako dyan sa matanda. Dyan sa may kuba, dyan matanda. Ganun. Nanood ako dyan ng TV. And then, pumunta ko sa bayan. Naghanap ako sa dati kong tinirahan doon sa Bakanting Lote. May iba ka pa ditong tinira, Nanay Nonay? Saan po yun? Tinanggal na yung bahay doon Yung dating yan. Yung sementeryo, karugtong nun. May isang kubo noon doon. Nagtira ka din pala doon? Tinanggal na. Kaya nagawi ako doon dahil yung mga mangga doon, namumulot ako noon pagka nalaglag yung mga mangga. Mga mangga? Naisip ko kahapon mga mulot. Wala na rin mga bunga. Nanay, pagdating ko, nagluluto ka, ano niluluto mo?
Kamuting kahoy, nagtanggal ako diyan ng siguro. Ay, may mga tanim baga dyan sa looban na yan? Oo, nagtanggal ako ng siguro 3 puno. Kanina yung tanim, baka galitan ka na. Nagkuha ka ng kamuting kahoy na tanim nila. Oo. Baka galitan ka. Ako na ang bahala sa kanila. Ikaw na bahala makapag-usap. Oo. Ay nako, baka galitan ka niya nanay. Kasi tanim nila yun. Sa tiyan di naman pupunta yun. Sa tiyan din naman ang punta. Sa tiyan ni Nanay Nunay. Hindi sa tiyan nila, no? Oh, sabi nga, sila nagtanim, si Nanay Nunay ang nag-ani. Oo. Okay. Mga kababayan, kagabi, ito po yung sinasabi ko kanina na hindi magandang nangyari. Kagabi, Nanay, may nag-message po sa akin. Oh. Yun po ay yung anak mo daw na si Dave. Ano? Ngayon, kagabi po, mga kababayan, nagtawag po siya sa akin. Sabi niya, andito po yung message, yung conversation namin ay, naka-ready na, Sir Marcos, si Dave po ito, anak po ni Nanay Nonay, naka-ready na po kami para lumuwas dyan at sunduin po siya. Pamasahe at allowance lang po ang kulang, Sir Marcos. Okay, ito po yung nagpakilala na si Dave na anak daw po ni Nanay Nonay. Ito po yung mga conversation namin, ayan. Okay. At sabi ko, sige po. Pero bago ang lahat, pwede ko ba kayo makausap sa Messenger para po sigurado naman kami. At ang sagot lang po ay wala daw silang cellphone na yung kagaya nito, yung may mga Facebook. Hindi keypad lang daw po kasi sila ay mga ngalaka lang daw. Mahirap lang daw sila. Okay, sabi ko, so paano naman kami makasigurado na kayo po talaga ito? Paano ang pangahawakan namin para sigurado kami na si Dave ka? Oh, sabi niya, pasensya na po, wala talaga akong cellphone. Di keypad lang po talaga ang gamit namin. Sabi ko, sige, tatawag na lang ako sa number mo na ito para makausap kita. Ano? Kinausap ko naman, nakausap ko naman po. At sa base sa pagkakausap ko, alam naman niya lahat ng details kay Nanay Nonay. Alam naman, kumbaga lahat ng sinasabi niya ay tama sa lahat ng naikwento sa akin Nanay Nonay. Puwerpad sa mga napanood sa video. So sabi ko, sure naman siguro ito. Para sigurado, tinawagan ko pa ulit yung dating number na yung nakausap mo baga nanay na anak mo. Dati yung nandun tayo, yung pinakausap ko sa iyo. Oo. O tinatawagan ko yun, hindi ko naman makunta kagabi. So sabi ko, baka kailangan na para makaluwas na agad sila ngayong umaga. Dahil para pag-check up ni Nanay Nonay, pwedeng isama na sila, tapos diretso na sila sa Manila. Ngayon sabi ko, sige, magpapadala ako. Ang una po nating sinent ay 8,000 po. 8,000 Nanay Nonay una ko sinent sa anak mo. Tapos dinagdagan ko po ng 2,000. Dinagdagan ko po ng 2,000 niya kasi sabi ko, iwanan yung mga bata doon o anak o pamilya ninyo doon ng panggastos. Tapos sabi niya, maraming salamat Sir Marcos, napakabuti niyo po. Sige po, maghahanda na po kami. Tapos, ayun na, yun nangyari. Tinatawagan na namin kagabi, hindi na siya sumasagot. Tapos, ayan, ang dami ko ng message sa kanya dito. Sabi ko, scammer ata kayo. Nagtiwala kami sa inyo, pero God bless na lang, Diyos na lang bahala sa inyo. Duda po ako dito, Nani, na hindi po ito yung anak ninyo ay na-scam po kami kagabi. Kasi yung anak po ba ninyo sa tingin nyo gagawa ng ganito? Yung ganitong panluloko? Hindi po. Oo. Maaring isa sa mga, dahil siya noon ay tinuunan ako ng video dito sa buko. Nang nakatira din ako kay Lahelin. Ano pong nangyari Nanay Nonay? Ay nang binuksan ni Abner ang kanyang cellphone dahil tutulungan din ako nila para makauwi. Since nandito rin ako sa kanila nakatira. Opo. Hindi ako na maalam dito. Pumunta ako doon sa kay Lahelin Pardo at saka yung pangalan Bibing. Opo. Ang Bibing ay meron din silang Ruby doon. Nanonood ako. Nagkaroon ng, sabi niya, mayroon anya akong alam sa yung asawa ng Bibing sa iyo. Magkaisa tayo para makauwi ka. Mayroon pupunta rito na tutulong sa'yo para makauwi ka. Kilala mo ba ito? Sabi ko, oo. Anak ko yan si Dave. At saka ang kanyang ama na Santos. Opo. And pagka mga ilan days, mag-antay ka rito, dito ka na tumira.
Sabi sa Darating akin sila. ng bibing. Mm. Darating sa iyo, kung sino man, kung si Tatay Santos o si Dave. Sabi kong ganun, ay bakit hindi si Dave ang dumating? Ang dumating ay ang Maria Christine. Ha? At saka ang pamangking ko na Aldrin, anak ng Alpon Kalumpiano. Patay na yung Alpon. Kaya sabi ko, bakit si Dave ang nag-send ng Facebook pero Diba ang dumating? oo, ano lang siya doon, kumbaga wala siyang pangungusap. Dito lang po mga kababayan, sa amin naman kumbaga po yung ganito pong pangyayari, pinagpapasidyos na lang namin ito. At yun nga, nakakalungkot lang dito yung pong mga tao na ganito na hindi lumalaban ng patas para lang po kumita ng pera. Na siyempre tayo po, sa kagustuhan din natin na makauwi si Nanay Nonay na sa kanila. At yun din talaga yung napag-usapan namin dati na nangako ako na sasagutin ko ang kanilang allowance, pamasahe. Kaya po sa kagustuhan natin na si Nanay Nonay madala na nila doon. Nagtiwala po kami kagabi sa kausap namin. Akala namin siya talaga yung totoong anak ni Nanay Nonay. Kaya nakuha niya yung loob namin kasi lahat po ng detalye alam niya po tungkol kay Nanay Nonay. Kaya yun po, nagbigay kami una ng 8,000 tapos sinundan namin ng 2,000 para nga po para kahit paano ipang allowance naman yung mga may iwan doon. Kasi hindi ko alam kung abutin sila dito ng 2 araw, 3 araw para kahit paano po may ano doon kasi sila lang din yung naghahanap buhay doon sa kanila para may maiwan na allowance. Kaso ganito po yung nangyari. So ano na lang, kumbaga hindi ko alam kung maging aral ito sa atin o ano. Pero ayun nga, di naman tayo dito yung nawalan. Sa totoo lang, di po tayo dito yung nawalan. Ang nawalan dito, yung tao pong gumagawa ng ganito. Kasi sila yung nangloloko po ng ganito. So sa kanila naman po yan. Okay. No, nanay. Okay. Pero ito po talaga yung budget dito na ibinigay namin para po sana ito sa magiging project natin sa susunod. Pero yun nga, ganito nga nangyari, nabawasan patuloy kung ano man yung pwede nating possible na maging project na tinatabi-tabi po natin ito. Pero wala tayong magawa, ayun po talaga, ganyan talaga. Siguro may mga time lang talaga na ganitong mangyayari. Nonay, kaya mo po at patuloy, kinukunta ko yung isa mong anak, yung dati natin nakausap, ano? Kasi tinatawagan ko siya kagabi para nga makasigurado ako na kung yung ba yung number ng Dave. Kaso hindi ko sila makonta kagabi. Ano, hindi ko alam kung walang signal o ano, patay ang cellphone. Ano? Okay, ano may gusto ko bang ipahatid na mensahe sa mga anak mo? Wala na. Para hindi sila mag-alala. Wala akong ipapatid na mensahe. Kayo na lang makipag-ugnayan sa mga anak. Okay, sige po nanay, tatanungin na lang kita ng isang beses pa ha. Para po alam natin kung anong alam namin, kung ano naman ang gagawin namin sa iyo ha. Kung sakali ba dumating dito ang mga anak mo, sasama ka ba sa kanila? Wala akong masabi dahil hindi ko ba sila naharap. Pero kung nandiyan na sila, ipagpapaliwanag ko kung bakit ako nandito sa lugar. Okay, pero kung magkaayos po kayo, sasama kayo sa kanila. Kung sakaling maganda ang paliwanag nila sa iyo. Hindi pa rin ako magsasara. Nasa inyo yun, ang desisyon. Di ba kayo ang nagbubukas ng opinion sa akin, kaya kayo lumapit sa akin? Kung bakit ako nandito. Kung pag-uwi lang naman, pwede akong maglakad. Pero alam ko, hindi na ako papalabasin ng mga nagbabantay dyan. Dahil nakapasok ako noon ng Bicolandia. Dahil sa yung 2 sundalong nasagip, ay kakilala ko sa isang lugar na marami sila, 4 na bagwis yun na daan na walang Kristiyano na Romano. Ako doon dinuon. Nagpalpikit ang kanilang mga rifle noon. Hindi revolver, kundi Armalite. Pinapasok kayo. Sabi. Hanggang ngayon po, di pa din kami ano doon sa nangyari ng kagabi. Hanggang ngayon po, kaninang umaga. Kaya patuloy po namin tinatawagan yung number na nakipag-usap po sa amin kagabi, pero wala na po, out of coverage na po. Tapos ayan, dami kong message sa kanya. Ayan, nasabi ko, sir, akala ko po magbibiyahe na kayo, bakit di na kayo sumasagot? Sir, nasa na po kayo?
Yan, napakadami ko pong message. So, yun lang. Ano na lang, kumbaga hindi lang sa amin, pati sa iba na kung sakali man na may mga mag-message sa inyo o tumawag o humingi ng tulong sa mga kagaya ko, sa kagaya namin ng ginagawa, may mga, ito po yung hirap, kaya sana maunawaan din ako ng iba kung bakit po sa ating Facebook page napakarami po nagme-message, humihingi ng tulong. Karamihan po hindi ko po sila masyadong nai-entertain kasi nga po may mga ganito nga po, ito yung kinakatakutan ko na mangyari. Ngayon lang ako nagtiwala, tapos ganito pa po yung nangyari. Napakadami pong nag-message sa Facebook na hindi ako masyado nagtitiwala kapag yung message lang, nag-send ng picture. Hindi po kami masyado dyan nagtitiwala. Pero yun nga, ngayon lang kami nagbigay para kay Nanay Nonay. Ngayon lang kami nagbigay ng tiwala, ganito po yung nangyari. Okay? Sana sa anak ni Nanay Nonay, kung mapanood dito, mag-message po kayo o tumawag po kayo sa amin para po makausap po namin kayo tungkol po sa nangyari na ito. At baka malay po natin ay kakilala din pala ninyo itong number na ito. Baka sakali lang. At mabigyan din ng konting lesson yung mga ganito po. Ano? Okay, Nanay Nonay, may dala kami dyan ng mga pang-allowance mo, ha? Ha? Sabi mo wala ka ng allowance ay. Yung kay kunin ni Rans, yung dali natin dito. O, dito kami nagpwesto ni Nanay Nonay kasi kita niya naman yung view namin, oh. Napakaganda, dito, mahangin. Doon po kasi sa bahay niya medyo mainit. Nga dito kami nagpwesto ni Nanay. Kung naligo ka na ba? Hindi pa nga eh. Bakit? Siguro kagigising-gising ko lang. Ba't di ka pa naligo? Wala pa akong time para maligo dahil ang isip ko, wala akong tulog kagabi. Ay, ganun. Kuha ng siguro maayos din yun. Okay, ito. May dala kami dito, Nanay. Open natin para makita ni Nanay Nonay yung kumbaga laman nito. Buksan natin. Ayan, Nanay, magluto ka, ha? Mayroon ka pang merienda. May bigas ka dito, ha? Hindi ka na namin dinala. Kanina pinag-iisipan namin kung dadali namin siya ng isang sakong bigas. Kaso sabi nga ni Ras, baka mawala na naman. Kaya ayan, ganyan na lang. May mga lutuin ka dito merindahan mo. Sopas. Tapos may mga kape, ha, Nanay? Noodles sa sukal. Huwag ka na maghingi ng kape, ha? Madami ka din pong dilata. 20 piraso ito, ha? Tapos 15 pirasong noodles. Tapos mga pansit, pang merienda, sopas, tapos itong kabila. Yan natin. 5 kilo lang yung bigas mo para po hindi ka mawalan, ano? At kagaya nga ng nangyari nung nakaraan, mga maulit na naman po. Wawa naman kayo kung mangyayari na naman yun. Ganun din, may pang merienda. Ha? Tapos may mga ganyan, biskuit. Ito yung gatas nung sa sopas. May sopas pa dito, may kape din dito. Tapos madaming dilata, tapos noodles, ha. Iba't ibang klaseng dilata para di po kayo manawa, ano? At hindi naman namin kayo pwedeng tambakan ng gulay, masisira naman, ano? Ito lang yung pwede nating i-stock na pangkain-kain nyo po. Di rin naman natin pwede siyang stockan ng mga isda, karne. At wala namang rep. Masisira, ano? Okay. Dry goods din yun. Opo. Ay, kumusta? May tubig ka pang inumin? Yung dala namin, meron pa. Kasi nung inabot kami ng gabi, nagsinamahan namin yun ng mga tubig niya. 2 to 3 liters at 2 or 3 liters po yata yung 2 ganun na inumin ni Nanay Nonay. At ito po yung purpose kaya napilitan kami kahapon talagang umuwi. Nay, kahapon nung huling pagkikita natin, nasa Quezon kami. Quezon Province. Opo, kaso nga lang kahapon, isang araw di po ako mapakali ay. North Banduy? Ha? North Banduy ng Quezon Province? Hindi po, dito po sa Candelaria, Quezon. Oo, kahapon, hindi ako mapakali nga, sabi ko, gusto kong bisitahin kayo, yung mga tinutulungan ko. Kaya sabi ko, biyahe kami ni Ras, commute lang po kami kahapon, iniwanan namin yung sasakyan doon. Sabi ko, baka makalis kami sa pagod para may reserba kaming lakas para pagbisita.
Kaso ganun din po pala, mas mapagod pa. Pero at least nandito na kami ngayon. Mamaya babiyahin na rin kami, nanay. Oo. Ha? May gusto ka ba sa amin, nanay, nung i-request? Anong gusto mo sa amin i-request, nanay? Sige daw, at baka matulungan ka namin. Ah? Anong gusto mong i-request sa amin? Komportable na ako sa tinitirahan ko. Komportable ka? Huwag na kayong mag-alala na magdadala kayo ng pang trapal or ano man or kaldero or ano. Huwag na intindihin. Yung ginagamit ko dyan, komportable na ako sa takon yun. Pagluto mo, at least mag-isa ka lang. Isa ka lang makakain. Huwag na kayo mag-isip ng dermo, kaldero, or banig. Bait si nanay nung ano? Para wala kayo. Ayaw niya pong mag-isip tayo na mag-isip sa kanya. Kung ano yung mga pwede nating itulong. Basta ang sinasabi lang niya, kontento na siya. Pero na yung mga bagay na kailangan mo, ano ba yung may tutulong namin? Baka meron ka pang mga bagay na gusto na hindi namin alam, na wala sa iyo, na pwede namin maitulong. Ano ba yung mga kailangan mo? Sige, sabihin mo na. Huwag ka pong mahiya para madadala namin. Paano kung minsan wala ako rito eh. Kinukuha yan ng mga batang hindi ko alam kung sino. Ito pong mga dala namin? Nitong Kaya ayaw niya mabilang siya ng mga gamit kasi baka... Ay! Kaya ayaw mong dalang ka namin ng gamit. Baka kunin ng mga bata. Yun pala yung tinutukoy ni Nanay Nonay. Kaya nga po yung sabi ko, Nay, baka pwede nating ayos-ayusin yung bahay mo. Pwede nga natin siguro lagyan ng pintuan, kakausapin ko yung may-ari, para pong malagyan mo ng lock at hindi mo mapasok yung bahay mo. Mas pabor ako doon. Mas maganda ano, nanay? Ano? Kung gagawin. Mas pabor ako doon kung gagawin. Para yung mga sambot-sari na nandyan, pwede pa nang masunog. O subukan natin kaya mga kababayan na puntahan pagkatapos nito yung may-ari, total nandiyan lang naman. Yung pagbaba lang yun, di ba? Tatanungin natin kung pwede natin palagyan ng kahit hardiflex. Gawin muna ni Nanay Nonay bahay-bahay kung hindi pa naman nila kailangan. Baka pwedeng gawin muna. At wala po kasing kasiguraduhan pa itong sa mga anak ni Nanay Nonay na ito. Kagaya po ganito yung nangyayari. Wala pang talagang pinakang sure na sagot kung kailan sila dito pupunta. Ano? Yun yung huli namin pag-uusap. Wala pa silang kasiguraduhan. Pero yun nga, yung pinagkatiwalaan natin kagabi na akala ko yun makakapunta na sila dito, wala pa pala. Ganun pa yung nangyari. Okay, so ganun na lang gagawin natin para pansamantala habang nandito si Nanay Nonay, subukan natin kausapin yung may-ari kung papayag na maipagawa natin tong munting kubo-kubo na ito para magsilbing tahanan ni Nanay Nonay habang nandito. Ano? Para naman po safe ang mga gamit ninyo para di kayo nag-aalala. Ha? Oo, mas pabor ako kung mangyayari nga yun. Madalas ba, nanay, nung nandun ka, nangyayari sa iyo yung ganyan? Oo, pero pinababayaan ko lang. Kasi alam ko ito, yung mga dry goods, ito may mga... Sa mga dala namin, Nanay Nonay, mga pangalan niya. hindi lang ba isang beses na nangyari? Tinan nyo na yan. Noon pa pala, di lang natin nalalaman, di lang nasasabi ni Nanay Nonay sa atin na siya kinukunan ng mga dala natin o mga gamit man. Kaya mainam po sana may safety yung bahay ni Nanay Nonay para komportable din siya sa pagtulog. Nanay? Okay, sige, ngayon pupuntahan namin, ha? Oo. Ha? Sige, puntahan ninyo. Okay, pupuntahan natin. Dalhin na natin to, Rans. Buhat na natin. Kaya mo? Akin tong isa. Halika na, dito tayo. Dali natin dito sa bahay ni Nanay Nonay. Tapos diretso tayo dun sa may-ari itong bahay na ito. Para kahit paano po maayos ito. Yung tahanan niya. Nung pong nakaraang gabi, nung pagpunta namin ng sentro, dapat may dala-dala kami noon na
mga trapal. Para nga po kahit paano matabingan nito kasi yun din yung suggest ni Rans, malagyan nito ng trapal. Kaso nga lang nasa sentro kami, naisip namin na bakit kailangan trapal pa, walang safety, hablutin lang yun. Pwede nang mapasok si nanay nunay dito o ano. Kaya sabi ko bakit hindi na lang subukan namin pag punta namin dito ulit. Kausapin namin yung may-ari po nitong lupa at baka papayag na mapalagyan natin ng hardiflex. Kasi kung hardiflex, mas safe po si nanay. Pwede tayong kumuha ng karpintero. Siguro naman isang araw lang to, maliit lang naman. O pwede din naman kami ni Rans ang gagawa nito, kaya naman siguro namin. Basta lang malagyan lang ito ng cover, maging pansamantalang tahanan po ni Nanay Nonay. Kaya ngayon maglalakas loob tayo na lumapit doon sa may-ari nitong lupain na ito at upang makapag-usap kung papayag ba sila. At sa tingin ko naman hindi pa naman nila ginagamit sa ngayon itong location. Dito muna si Nanay Nonay. Agasino lang naman po yan, ilang hardiplex lang yan. Kung sakali man paalisin na si Nanay, baka yung time na yun masundo na din naman si Nanay, di ba? At sa tingin ko naman matagal-tagal pa din naman itong gagamitin nila. Hindi lang natin sure. Kasi sa tingin ko lang naman kasi hindi pa siya ganun nililinisan o ano man. So tatanong natin para po sure tayo. Kasi kung hindi pa naman matagal-tagal lang pang gamitin o mamaya mali natin hindi pa pala makuha si Nanay Nonay dito, at least meron siyang maayos-ayos po na titirhan. Kasi yung ilang hardiplex, wala naman po problema yan. Kung kinakailangan na talagang itong lupang gamitin, walang problema po, iwanan na po natin yun. At least sa pansamantala may matutuluyan si Nanay Nonay. Okay, tara pupunta po tayo dun sa taas sa may-ari at kakausapin po namin. Punta kami, kunin ko na ito at kakausapin ko at papalagyan natin ito ng maayos sa dingding tapos pintuan, ha? Pero yung ito hindi tayo papayagan siguro nitong gibain to, hindi papayagan. Kasi pakikiusap lang natin na palagyan lang natin ng dingding. Nanay? Mag-iingat ka dito, ha? Pupunta na kami. Wala ka na talagang gustong iba? Wala na. Hindi ako magbigay ng message kung ano po doon. Okay, sige po. Okay lang. Ha? Mabuti ang inyong lakad. Okay po, Nay. Sige po, Nay. Tingnan niyo po yan. Maayos yung magsagot. Di kagaya po nung una namin siyang makilala. May mga talaga siya. May mga parang alam niyo yun yung parang malalayo na sinasabi. Pero ngayon naman on the spot naman yung response niya sa atin. Dawi na kausapin natin siya. At yung kumbaga ay response niya ay malapit sa mga tanong natin. At yung samahan nyo na lang kami, akit kami doon sa taas sa may-ari. Marami po itong nangyari na ito. Naiskaman tayo. Kumbaga yung 10,000 po kasi na yun, pangdagdag na natin yung sa mga project natin. Sa ano man pwede maging project. Maliit lang po ang binabudget natin para sa pwede maging project, tapos ganito pa yung nangyari. Dito yun, daan dito. Pababa dyan yung bahay ng may-ari. Punta tayo. Hindi ko alam, huwag muna tayo mag-camera siguro. Baka mamaya hindi pwede mag-camera sa kanila. Mahirap na. Kailangan mag-ingat na tayo ngayon. Siguro hanggang dito na lang muna yung vlog at bababa na kami. Balitaan namin kayo sa susunod kung ano yung magiging desisyon ng may-ari. Kasi yun nga sabi ko, kailangan tayo mag-ingat. Bawal tayong kuha ng camera basta-basta na walang permission. Di natin alam kung willing sila magpakuha o ano. So cut na lang para sure. Babalik na lang kami sa susunod at balitaan namin kayo. Okay? Maraming salamat po Marcos TV channel, Commander ni Marcos, Rans TV, supportan niyo po Marcos team. At sana lagi kayo nandyan para sa amin. God bless po sa lahat. Abangan niyo po sa susunod kung ano naman ang naging resulta para sa check-up ni Nanay Nonay.